Ito ay uunahin natin itong kay Jack Araguta. Nako po, mga kababayan. Ito na nga ang sinasabi ko. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito po si Jack Araguta. Grabe po talaga, manglait itong putang inang bingot na to. Bingot na nga, ngungo na nga, laitero pa. Ayan. Kaya nga natawa ako nung pumasok siya sa SMNI bilang host. Tapos tinanong niya si Chabit, posible kaya, nguminor sa amin, posible kaya mag-martial law? Sabi naman ni Chabit, ano? Posible kaya na magkaroon ng martial law? Sabi naman ni Chabit, ha? Napanood ko yan. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, putang ina. Anong klase ito? Ngungo, bingot na nga. Ginawa nyo pang host. Putang ina niya. Tapos mga intelligence mind daw sila doon na host. Sabagay, maging intelligence ka talaga. Kasi bakit? Ngungo ba naman yung host mo? Hindi mo maintindihan. Putang ina yan. Di ba? Sabi niya, hindi kaya Governor Helmet na magkaroon ng martial law. Sabi naman ni Chabit, ha? Nako, eto na nga mga kababayan. Isang DDS vlogger na bingot. Nagpakalat ng fake news. Oo, padalhan ng sabina ng NBI at makukulong nga ito ng 4 to 8 years. Naku po, patay. Kung ang kanyang nilabas na medical record ay galing sa isang pribadong citizen, ay maaari siyang makukulong ng 6 month to 6 years. Pero ang kanyang nilabas kasi na medical record ay galing sa presidente, makukulong po siya ng 4 to 8 years. At mga kababayan, eto na. Hindi na sana siya makulong. Ang problema lang, peke pa ang kanyang shinare. Kakasuhan siya ngayon ng NBI, kakasuhan pa siya ng St. Luke's. Patay ka ditong bata ka. Bingot. Naku, bingot. Maghanda ka ng petroleum jelly sa loob. Ito na, mga kababayan. Ipapakita at ipaparinig po natin. May ads lang. Patay ka ngayon. Ito. May ads lang ha, mga kababayan. Pulong kang mingot ka. Patay ka talaga. Ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Patay! Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Patay! Narito ang exclusive Agenda Weekend Report. Hello po, Kate Michi ng California. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod... Nako, narinig nyo naman. Posibleng ipatawag ng NBI ang isang personalidad na si Sir Jack Argota. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ayoko na magsalita. Pinipilit ko talaga. Ito yung tugpangin ninyo. Ito yung anuhin ninyo kasi grabe ito. Alam niyo mga kababayan, ang LGBT po ngayon ay nagdiwang, nag-celebrate sa pagpapatawag kay Jack Argota ng NBI. Bakit? Napakarami pong bakla na nilalait nitong putang inang bingot na to. Bingot na nga, kapangit-pangit ng boses at mukha. Yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Patay. Pero si Sir Jack, yung personality, pwede ba yung, ano ba yun? Yung, yan ba yan? Ano ba yun? Ito si Sir Jack sa likod natin. No? Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Dito, sir, have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin na natin yan. Isasabihin na natin sila. process. Hindi naman kung ano ang side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionario News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Patay! Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Patay! Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Patay! Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo.
Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin At magkalat ng at fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack Binura na kaugnay eh. ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi, nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma. Kasunod ng mga aligasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo. Kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionaire News Channel. Meron po tayong screenshot niyan. Oo. Na-screenshot na po yan at hindi, kahit sabihin niyang namura yon, na-screenshot na po yan. Mga kababayan, hindi na po niya pwedeng ihanggi yan. Ayan. Ayan na, Sir Nyak. Anong nangagawa mo niyan, Sir Nyak? Sinungaling, hindi daw niya pinagdasal. Sabi mo pa nga sa post doon, Mrs. Sara, uwi ka na kasi mamamatay na yung Marcos, may cancer yung kabilang meatloaf. Ayan na, sabi ko sa iyo. Akala nyo kasi, porket si PBBM tahimik lang, ganyan-ganyanin ninyo. Nasanay kasi kayo eh. Diba? Ayan. Oh, 'di ba? Tingnan mo Sir Jack yung nangyari sa iyo. Imbis na maawa yung tao sa iyo kasi PWD ka, may kapansanan ka, putang ina mo, ngungo, bingot ka na nga, may kapansanan ka na nga yung itsura mo, pati salita mo. Bastos at fake news ka pa. Ayan ang napapala sa iyo, 'di ba? Yan ang nangyari sa iyo. Ayan. Kasi yan ang mga kaanuhan niya. Ayan, si Guanzon. Nako, ayan pa si Jason Sa. Nako, putang ina. Ayan pa si Bobby Tiglaw. Nako, putang ina. Ang dami-daming nagsishare nun. Sabi pa ni Sir Nyak, inano ko pa sa ChatGPT. Ang nakalagay kasi doon, may malubhang sakit, cancer daw sa kabilang meatloaf. Ayan. Ayan na. Alam nyo ba ang mangyaring magiging kaso niya? Mga kababayan, ito ha. Hindi ako abogado pero panoorin natin itong reaksyon ni Attorney Carlo, no, Ibanez. Ito. Attorney Carlo Ibanez, labas, i-explain mo, Attorney Carlo. Ito. Sana ba 'yon? Ito, medical record. Pakinggan natin. Nagkakalat ng fake medical records ng BBM. Pwedeng makasuhan. Pakinggan natin si Attorney Carlo Ibanez. May mga kumakalat ngayon online na medical records galing daw sa St. Luke's. Ayon dito sa medical records na to, may malubhang sakit daw si BBM. Ginagamit ito to question his fitness and capacity as president. At syempre, tuwang-tuwa ang mga DDS kasi mamamatay na daw ang Pangulo at magiging presidente na si Inday. But be warned, this document is fake. Mismong St. Luke's ang nagsabi na fabricated at falsified ang document na yan. Patay! Remember, na mayroong legal liability, hindi lang ang gumawa ng fake document. Pati ang mga taong nagkakalat niyan ay may pananagutan sa batas. Nako! Pakinggan ninyo, ano pa? Ang creator ng fake document ay pwedeng makasuhan ng falsification of private document under the revised penal code. Ang parusa dito ay kulong from 6 months to 6 years. At dahil malinaw ang motive ng gumawa na siraan ng presidente at ipalabas na may malubhang sakit siya, pasok ito sa libel. At dahil sa social media kinalat, cybercrime yan. Ang parusa ay kulong ng 4 to 8 years. Patay! Ala! Ayan! Ngayon, punta tayo sa nagkakalat. Ito ang akala ng marami na dahil nag-share lang sila, safe sila. Ako, mali yan. Sa ilalim ng batas, ang sino mang matagpuan in possession of a falsified document at ginamit or ipagkalat ito at alam niya na fake or falsified yung pinagkakalat niya,
itinuturing rin siyang falsifier. Ibig Patay. sabihin, kahit hindi ikaw ang gumawa, pwede ka rin managot sa falsification with the same penalty of imprisonment of 6 months to 6 years. Patay! At syempre, ang pag-share, pag-forward, at pag-post ng mapanirang content online ay pwedeng magresulta sa cyber libel. Patay! Kahit sabihin mong share lang, kapag defamatory ang post, may criminal liability yan. Again, 4 years to 8 years na kulong ang pinag-uusapan dito. Ayan na, mga kababayan. So, dito ba kay Sir Nyak, ito bang shinare niya ay shinare niya lang? Hindi po. Bukod sa ishinare niya, meron pang defamatory. Yung defamation, no? Naglagay pa siya ng caption. Okay lang kung ishinare niya. So, 6 months to 6 years lang ang kulong niya. Pero, nung shinare niya, nilagyan pa ng caption. Ayan. Tapos nilagay pa, meme. Okay sana kung miningot niya yung word na nilagay. Miningot. Hindi na miningot Na saktong letra Nilitra talagang ayos. Hindi niya miningot. Kung miningot language niya yon, sabi niya, ito yung post ni Sir Nyak. Hanapin natin na mga kababayan dito. Na-save ko dito yun Ito yung post ni Sir Nyak, hanapin natin. Nako, Sir Nyak. Ngunlak sa'yo, Sir Nyak. Ngunlak. Hanapin natin yung post ni Sir Nyak, mga kababayan. Hindi, luma to Ito yung post ni Sir Nyak. Ito, nako, Sir Nyak. Patay kang bata ka, Sir Nyak. Ito. Punta tayo Facebook. Nyak Arngot na. Ito, Nyak Arngot na. Nako, Nyak. Ito, nag-ano pa sila, kumakain pa sila sa BGC. Happy birthday, Mos Nana. Mos Nana daw, happy birthday, Mos Nana. Ito. Ayan, umiksina na naman itong baklang Jesus Palsis. Ayan. Binira si Jesus Palsis. Umiksina daw kasi pinakita daw ang kanyang post na patungkol sa ano ni Mimi M. Ito yung post niya Ito po, mga kababayan. Sinare yan ni Romeo TV Yung kaibigan nating si Romeo TV dyan, yung vlogger ni PBBM. Sinare yan ni Romeo TV yung post niya. Sabi niya nito, pina-enhance ko kay Shot ni Hiti. Ni ko kasi mamasa. Ano sinyo nito? Sa pagkakaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang meatloaf si PMMM na kailangang tanggalin. Diba? Ipina-enhance daw niya kay ChatGPT kay hindi daw niya mabasa. Hindi niya mabasa yung post pero yung salita niya hindi din natin maintindihan. Diba? Naghahanap pa ng rason. Pina-enhance ko kay ChatGPT. Di ko kasi mabasa. Ano sinyo dito? Ang pagkakaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang bitlog si BBM na kailangang tanggalin. Ayan na nga. Ayan na, mga kababayan. Na-screenshot yan. Patay kang bingot ka. Sa amin nung isang vlogger ni Mimi M na na hindi nakapagtapos nilait pa niya yung nag-post. Ang sabi nung isang vlogger ni PBBM na hindi nakapag-aral at hindi naman kilala, bakit ko daw binura yung post ko, di ba? Nang lait ka pa na ang vlogger ni BBM hindi nakapag-aral. Okay lang, hindi kami nakapag-aral, di ba? Kasi ako, tanggap ko naman na hindi ako nakapag-aral, pero hindi ako fake news, di ba? Aanhin mo yung pinag-aralan mo kung hingot ka naman, di ba? Aanhin mo yung pinag-aralan mo kung fake news ka naman, di ba? Ayan na. Good luck sa'yo. 4 to 8 years. Paano niya ito ipaliwanag? Hindi naman siya maintindihan ng korte nito. Pagpadalhan siya ng supina, dadalhin sa NBI. Pagdating niya sa NBI, sasabihin niya, hindi ko po hinahanya, hindi ko po alam. Putang ina mo. Yan, fake news ka pang hayop ka. Ayan na. Deserve mo yan. Bingot ka na nga, laitero ka pa, chismoso ka pa. Yan, deserve mo yan. Karma is bitch, di ba? Yan talaga yan. Sir Nyak, deserve mo yan, Sir Nyak. Di ba? Mga kababayan, dapat lang. Tanungin ko kayo, mga kababayan, deserve ba niya na makulong? Deserve ba niya na mapatawag sa NBI? Comment yes or no. Di ba?
deserve ba niya? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kapag ganito, hindi naman pwedeng sabihin natin na may kapansanan siya, PWD siya, ay hindi siya pwedeng makulong. Aanhin mo yung rason mong PWD ka. Bakit? Yung nguso mo ba ang nag-iisip? Yung nguso mo bang bingot ang pumipindot sa cellphone? Yung nguso mo ba ang nag-iisip kung anong gagawin mong fake news? Walang kinalaman yung nguso mo niyan. Hindi mo pwedeng idahilan na dalawang guhit yung nguso ko. Hindi mo pwedeng idahilan yung guhit ng nguso mo. Hindi mo pwedeng idahilan yung hiwa ng nguso mo. Bakit? Hindi naman nguso mo ang pumipindot sa cellphone mo para mag-post ng fake news eh. Yung utak mo naman, di ba? Walang rason dyan yung gamitin mo yung kapansanan mong bingot ka. Yeah? Hindi rason na bingot ka. Ang rason dyan, utak mo ang gumagalaw at daliri. Bakit? Yung daliri mo ba ang bingot? Yung uso mo lang naman. Biruin mo nga, di ba? Nagkabingot-bingot ka na. Hindi na nga maintindihan yung sinasabi mo. Nira ka pa. Di ba? Hindi rason. Alam ko ang gagawin niya dito, mga kababayan. Irarason niya dito, PWD siya. PWD ka. Doon na nga tayo sa salitang PWD. Pero ngayon, kung tutuusin, yung lalo na pag masilip tong pagiging host niya sa SMN High, nako, hindi daw siya tumatanggap ng bayad mula sa politiko. Potang ina mo, ngongo ka na nga, sinungaling ka pa, fake news ka pa. Sabihin mo, hindi ka tumatanggap ng bayad, putang ina mo, nag-host ka ng SMNI, wala ka sahod. Magkano yung 70,000 kondo plus sahod ba? Likuhin yung lelong ninyo. Ay, bakit? Nyak angot na. Tandaan mo, mas nauna kong maging kaibigan si Banat Bay, si Dada, si Uli, at si yung isang kalbo. Si Judia. Mas nauna kong naging kaibigan niya si Judia, si Dada, si Uli, si Banat Bay. Bago ka na tungtong dyan. Pati pa yung isang mataba dyan na dati, charity vlogger, yung pangalan nun, yung may isyong nagtana ng minor de edad. Ay nako, tigil-tigilan mo ko. Ayan, napapala mo. Pwede, PWD ka nga. Bakit? Nguso mo ba yung ginamit mong pangpindot ng fake news? Daliri mo ang ginamit mo, hindi nguso. Anak ko, pagdating sa NBI dito, pagtatawanan to. Kasi sabihin, pasensya na po kayo, sir, kasi minamulyo din ako. Ako kay NBI director, sabihin ko talaga, daliri mo ang ginamit mo, hindi nguso. Walang kinalaman yung PWD mong nguso, dyan sa daliri mo. Ayan, deserve mo yan.